Marami namin kalokohan nun eh. Ang gusto ni Coach Joe, yung, di ba, parang gusto niya yung big man nasa labas. Pero tapos yung small guys gusto niya pumaposte. So sabihin niya sa akin, Wesley, post up! Post up! Tapos tatanungin ko naman, Coach, ilan? Post up! Coach, ilan? Kasi, di ba, pag sinasabi niya, post up, akala ko push up. So kaya tatanungin ko, Coach, ilan? Mabubwisit na naman sa akin si Coach Joe nun. What are the best days? These are the best days. Halina't makinig sa mga kwento, sa mga kwento ng ating mga idolo. Tara na, kwentuhan na tayo dito. Cause you know we gon' talk about basketball. So would y'all listen up and hear the message, y'all? And if you step back, take the shot that falls, best believe that glory days will recall the past and the present, and their presence is clear. Relive some memories, glory days is here. Glory days, glory days. Relive some memories, glory days is here. What are the best days? Glory days. These are the best days. Glory days. Have been introduced, and that's their controversial, mercurial head coach, Joe Lipa. Joe Lipa the But the promised land still haunting. What made Coach Joe legendary, not just because of his yung accomplishments, accolades, ganyan. Kasi yung personality ni Coach Joe, hindi mo siya pwedeng deadmahin, di ba? Lakas ng personality ni Coach Joe. Let's paint the picture para sa mga viewers, especially the younger ones, no? Paano ba magsalita si Coach Joe? Ano yung mga expressions niya na siya lang ang meron nun? Yung famous expression niya lagi, yung pongalang-ala. Siya lang meron nun, di ba? Oo, pongalang-alang, goddammit. Medyo ganun yung boses eh. Pongalang-alang, goddammit. Saka yung buburahin niya yung mukha. Pag nasistress na siya, tapos ipapasok na dito sa t-shirt niya. Kasi babalik. Pongalang-alang, goddammit. He was known for that. All the players went through that. So, pag galit siya, nung first year ako, ang tawag niya sa amin by the number. By number. Kung kunyari ako, number 15. Pag galit siya sa akin, hindi niya ako tatawaging Wesley. Tatawagin niya ako, number 15. Palitan mo si number 14. Yan, si Enrico. Ang gusto ni Coach Joe, yung big man nasa labas, pero tapos yung small guys gusto niya pumaposte. So sabihin niya sa akin, Wesley, post up! Post up! Tapos tatanungin ko naman, Coach, ilan? Post up! Coach, ilan? Kasi, di ba, pag sinasabi niya, post up, akala ko push up. So kaya tatanungin ko, Coach, ilan? Mabubwisit na naman sa akin si Coach Joe nun. Meron din kwento to eh. Naplatang ka, di ba nagalit yun? Meron yun, naflatan na. First year ako, may girlfriend ko nun, Lasalista. So dumalo ako sa Lasal, tapos may practice ng hapon. Pagbalik ko, ang practice namin was in the grade school area. Yung covered courts doon, pababa. So, late na ako, na-flatan ako, takbo ko, pababa ako, galing ko sa taas, bababa ako. Pagbaba ako, last 2 steps, pagbaba ko ganun, pak, Wesley, go home! Yun, uwi naman ako. Madali ka usap, di ba? Madali ko kausap. Uwi ako. Yun, parang yun yung mga kwento namin with Coach Joe. So, karamihan sa kasi kaya ko siyang lambingin, pero kaya ko siyang biruin. Kumbaga, katulad nga, Wesley, post up. Sabihin ko, ilan, Coach? Alak ng pongalang-alang, goddammit ka, Wesley. Parang gano'n yung... Siya lang nakakalambing din kay Coach. Kumbaga, naluloko ko siya in that sense. Pero si Coach Joe hindi nagmumuray na yung mura na expression. Yun lang, pongalang-alang. Yun lang, goddammit. Goddammit. Yun lang yung ni Coach Joe. Very disciplinarian. Hindi ka nakatikim ka? Oo naman. Sinising nga kami ni Magnum noon, yung UP game, yung kinuntuhan natin kanina eh. Kasi si Coach Joe, matalo na lahat, wag lang sa UP. And of course, Lasal, di ba? Very yung Lasal. Pero sa UP dati, kasi syempre mataas yung pride. Kasi galing siya doon eh. Blue Eagle yun, di ko makakalimutan yung kami ni Magnum. Although nagkataon lang naman talaga na masama yung laro namin ni Magnum. Natalo kami. So talaga sa dugout, sabi, ikaw! Kayo nagpatalo ng laro. Si Magnum umiyak ako, okay lang ako. Si Magnum iyakin yun. umiyak siya. Kasi ako naman, parang, actually pasalamat din ako, na-handle ako kay Coach Joe. Kasi all throughout my college years, parang baliwala na sa akin yung mura. Parang baliwala na sa akin yung didisiplina ako. Kasi yun yung isa ko siguro natutunan bilang isang bata nung
time nila na grabe. Ikaw, anong leeway ang binigay sa'yo Sa ni... akin, ibang opportunity. Ano? Opportunity para makilala ko mga teammates ko sa bench. Siya yung number 1 cheerleader namin eh. May buhok pa siya nun. Ang unang impression ko kay Coach Joe actually, kasi naglaro ako for Ateneo nung last year niya as a coach. So sabi nga nila, siya nagpa-champion kay Benji Paras. So iniisip ko, ako ba ang next Benji Paras? So... Hindi, pero sabi nga nila, sobrang Sa comedy side, pare. Comedy side. sobrang pahirap nga sa training. So, na-experience ko rin. John, sinabihan niya ako na nagpa-planting rice tayo. Sabi niya sa akin, Baji, para kang pison! Ganun. So, kasi taba ako, no? So, natutunan ko rin yung discipline talaga. Kasi saktong-sakto, yun yung formation namin, di ba? Yung first year ka, batang-bata ka, paano ba maglaro ang isang player, paano bang mag-training. So, yun yung mga natutunan namin kay Coach. One of the, parang ano ba, pinaka famous ways of describing Coach Joe, OG. Di ba? Old school. di ba? Gaano ka old school si Coach Joe Lipa? Kasi alam ko ang model niya si Bobby Knight eh. Bobby Knight. Ay, si Bobby Knight, nagbabato ng upuan. Na ginawa din niya. Ginawa sa din Blue niya. Eagle Gym. Oo. Saktong-sakto. Oo nga. Pati yung sapatos na balat, parang suit ni Wesley ngayon. Ganon din, binato niya sa ano. Isang game din. Saka hindi siya sanay gumamit ng board. Chok, di ba? Chok sa Chok o kamay. daliri. Gumagawa ng play sa kamay yun, sa kamay. daliri. Ganun. So, OG talaga sa sahig. Kasi ang image ng mga tinista for him, mga, ano mo yun, anak mayaman, mga larong... Village. Larong village. Oo, Village. so lagi niyang hinahalimbawa na pungalangalay yung mga player ko dati, inom lang sa gripo, dinner na nila yun. Oo, lagi yun. Kayo, Ganun. swerte-swerte nyo. Alam mo yung mga negative Did reinforcement. you appreciate yung kanyang OG style? Oo. I mean, looking back, as LA said, parang yung sisigawan ka ng todo, disiplinahin ka. Pag meron kang ganun, parang it's either you fold or you get better. So it's up to you. So parang if you take it the wrong way, syempre mag-fold ka. Pero parang if you want to improve, and then that's the time na, kasi sinisigawan niya ako dahil gusto niya ako mag-improve. Hindi ka tulad ng iba na hindi ka na lang papansinin. ABS coach, and for Coach Joe Lipa, he wants to get another ring. He did it in 1986 for UP. Lahat aalay na sa the way we run break. Then just hold the ball. You don't have to pass the ball anymore. Just hold the ball. I'm pretty sure, I'm 100% sure, nung 99, wala nakikriticize kay Coach Joe nun. Oo, siyempre. Tama. Wala. Agree. And then 2000 happened. Ano ba yung nangyari? Bakit nagbago? I think the reality is sa Ateneo, maiksi lang yung honeymoon period for a coach. Di ba? You have some success, okay, ma-appreciate ng tao, and then the expectation rises. Di ba? In 2000, I guess yung mga talo namin sa Lasal, hindi rin maganda tingnan. Kumbaga, parang nakita ng mga tao na wala pa kayong solusyon dyan sa press nila. Paulit-ulit na naman tayo ng same problem, wala pa rin solusyon. So, ayun, namamagnify yun, 2000 nakikita ba yun. yung buzzer beater sa FEU? Final Four? Yes. Kasi Oo, 2001 ako Roldan. pumasok. Tayo. Micro Roldan. 2001 tayo, diba? Micro Roldan. For ang 99 was UST. Tapos yun nga, second, 2000 was Final Four. Twice to beat kayo. Twice sa to beat FEU. kayo. Sa FEU. Ano yun? Naka-ready na lahat for Ateneo Lasal Finals. Yes. Naka-ready na. Tapos nung 2001, nag-finals kayo. Tama. Kaya nga progress every ano. Oo, hindi, pero feeling ko yung I think yung expectation, syempre, nung una, as Tito Migo said, walang expectation, tapos nag-Final Four eh. Tapos nung nag-Final Four, syempre, ang mga Atenista gusto. Syempre, Final Four or champion ulit. Finals na. And at that time, nung 2001, 2000, nag-number 2 tayo. So tayo yung may twice to beat advantage, pero natalo tayo. So I think yung mga achievements na yun, katabunan because of the expectations that, hindi, dapat maganda yung Champion pinapakita nyo eh. Pero hindi nila na-appreciate na we came from down Nothing. there to this level. Meron bang pwedeng nagawang differently si Coach Joe to have maybe improved the situation? Or was it just, kasi kailangan manalo ka. Kung manalo ka, di wala na sasabihin yung mga tao.
Was it, ganun ba? Ganun ba yung... Oo, kasi syempre, sabi nga ni Larry, di ba? Basta nanalo ka, wala namang masabi mga tao eh. Pag natatalo ka, yan, ang daming wise, ang daming napapansin. So at that time, hindi rin naman naintindihan ng... hindi ko alam kung tama yung term ko, pero kasi at that time, parang rebuild ang team eh. Di ba? Nagbago ng coach, bago yung mga players, nag-recruit. Start ng program yung 1999. Yes, Diba, yung sina first Tito year Arben, ni sina Coach Joe yun. So, siyempre, hindi naman basta-basta mag-expect ng champion agad yan eh. So, Kasi malalakas din ang mga schools makikita mo naman yung, in fairness to Coach Joe, yung progress nandun eh. Improvement every year. Si Coach Joe, alam ng buong Araneta Pag galit, na yung yeah. alta presyon Gusto- niya, yung tumataas, blood pressure niya tumataas. Hindi niya tinatago yun, di ba? So, was that also a factor? Na pag galit siya, alam ng lahat. Pag kunelyan si Epok, where's your heart? Alam ng lahat, kitang-kita on live TV. And I wonder, LA, kung naging factor din yun na, ano ba naman tong coach natin? Definitely. Tingin ko yun yung isa sa naging factor. Tsaka, hindi siya palabati. Kasi for him, parang, siyempre, hindi mo rin naman alam kung kakampi niya o kalaban, di ba? Hindi siya ganun eh. Pag pinapakita niya yung galit niya, actually one time, naging issue rin yun sa mga magulang namin eh. Na grabe siyang Magalit. Pero I mean, that's part of the game. Kami, naiintindihan namin yun. Kayo, naintindihan nyo. Namin. So siguro nga, dahil nga sa ganun yung personality niya. And again, ulitin ko, kaya ka mabibilib kay Coach Joe, parang sa kanya, parang sinashutdown niya. Wala akong pakialam sa inyo. Ito ako. Oh, I am who I am. I am who I am. I am Ngayon, who I am. tapusin ko tong trabaho ko. Pagkatapos, then evaluate niyo ako. Then, yun eh. But, malaking factor yun. Yung ganun na personality niya na very strong. Tapos, papakita niya talaga sa lahat yung kanyang emotion during the game. During timeout, pag nakafocus sa kanyang camera, grabe talaga Wala siyang mura. pake. Wala siyang pakialam. Wala siyang pake. Wala siyang pakialam. So, tingin ko, ano rin yun, naging factor din yun sa mga criticism sa kanya, no? Naging Actually, yung malaking factor yun eh. Yung kumbaga, he was just being himself, but the other people are judging him based on his actions. Like, throwing the chair in the court, kukwelohan yung mga bata. Syempre, as viewers or parang Athenians, tapos kukwelohan mo, parang hindi tama yan. Dapat you have to talk to them in a very, a very well-mannered way. Pero Or you're this not This is supposed what you did wrong. or you should be an example to the kids. Ano ba? Alam mo, Epok, hindi ka naman mali eh. parang hindi bagay, no? Oo, parang ganon. Ano yun eh, pang disiplina niya. Kumbaga, Carino Brutal. di ba? Carino Brutal, Nakilala yeah, siya na Carino. gano'n, na very strict, very sobrang tapang. So malamang yun ang way niya na para ipaabot sa amin, mga players na, ako susundin nyo, ako masusunod dito, sumunod kayo na ang tingin naman ng nasa labas, iba ang dating sa kanila. Pero kami, as players na naintindihan namin yung style niya, kumbaga. Is it correct to say that Coach Joe, kasi syempre kayo, kilala niyo siya. Yung kasama niyo araw-araw eh. Kasama niyo sa ensayo. You see him when he's mad. You see him pag yung talagang very tatay siya. Di ba? Tatay. But for the others, would you say na he was misunderstood? Whether it's as a coach or even as a person. A lot of times siguro, like sa Ateneo, siguro impatient yung alumni, kailangan manalo, and we all had the reason to win. Ganda na lineup namin and everything. And I guess si Coach Joe, from, when you win, everyone loves you. When you lose, tapos halimbawa kung matalo ka ng ganun sa Lasal, parang ganun talaga ang basketball eh. Was he Love, hate, misunderstood? Were you misunderstood? Were you misunderstood? Mali yung tanong. Mali yung tanong. Mali yung tanong. No, yeah, I think he was. I mean, he's a very passionate person eh. He means well. Talagang he cares for us. Pero, siyempre, as an OG, iba yung kinalakihan ng OG. It's more of negative reinforcement eh. So, pag nakikita na ng tao yun, parang di nila tinatanggap ng mabuti. But, as players, kami naman, parang it's all part of being in a team. It's all part of being under a coach who's very passionate, who's very, into the game and who wants to win. So, I think he's, very misunderstood in that way. No, so like, did you find yourselves having to defend Coach Joe, no? I'm sure that happened before. Ninoy Aquino, we lost to UST. Resign na si Coach Joe. And kami, parang, hey, huwag tayo pumayag dito. Pakalbo tayo.
as a team. So yun Oh, yung ano yun namin. yun, yeah, No, yun yun wala yun pa eh. kami nun eh. Wala pa kami ni LA noon. Ba't hanggang ngayon, Ngayon siya Kasi nag-ano, pinaglalaban ko pa rin si Coach Joe. pinaglalaway. So, ganun niya kabait, ganun niya Ganun ko kamahal si siya Coach Joe. ka-love. I remember that. May I Love I Joe Love pa. Joe, May ganyan. Joe. Ay, hindi ako nagsuot. Sorry guys, hindi ako nagsuot nun. Hindi ako nagsuot nun. Isa kaya I Love West. I love you, I Love pero West. hindi ako nagsuot nun. Si Ray nang nagsuot niya. Magsusuot ka ng I Love Joe? Oo naman. Oo naman. Talaga? Oo. Parang hindi nyo lang alam, yung brief ko nun may I Love Joe. Hindi lang natin pwede ipakita. Kasi hindi pero- makita. So, Oo, pero at least I nandun. love Joe. Dapat tama. but that is stressful for a team Yeah. because now it becomes, hindi na lang siya, Ateneo, and then you play UAP. It's now us against the world. Yeah, it's Yun a ang different nangyari. battle, Oh, yun ang Yeah. nangyari. Different And that battle. must have been really stressful at that time. Oh, yeah, oo. It was stressful lalo na nung natalo. And then meron na talagang nung last year niya, na natalo sa Lasal, marami na talagang usap-usapan. Ang lakas na. Ang Lakas na, palakas na pala ugong, na no? last Yeah. season na talaga ni Coach Joe nun. Pero, nag-resign ba si Coach Joe? Nag-resign, no? Or Hindi, natapos na yung contract niya. tas hindi na siya nag-sign, hindi no? na Yun yung nag- hindi ko hindi na. kasi alam that time nun. So, ayun, parang malakas na ang feeling namin nun na talagang papalitan na talaga si yeah. Coach Joe. Or aayaw na talaga siya. Kasi for him also, kung makikita mo, sobrang stressful din sa kanya. Bibilib ka rin sa kanya. Kasi as much as he can na ma-shutdown lahat yun, tsaka ang hirap nun parang, di ba, parang Nakakapagod. may iniintindi ka ng pressure na kailangan manalo, tapos May ganun pa. may ganun pa. Four fouls. But what a letdown here for Rico Villanueva. But Archer Country is getting ready to celebrate. Yeah, so in hindsight, was Ateneo right in bringing in Coach Jolipa to start the yeah. new Oh, program? Yes. Yes. Ako ay kasi siyempre sakto from kalat-kalat, 'di ba? Nasabog yung team. So pumasok siya, ayusin yung team, nagkumuha ng mga materyales na tingin niyang makakatulong sa team and binuo niya 'yan. Although yun nga lang yung result na gusto medyo 3 years after na nga lang dumating. I wonder kung nung the time that you guys were celebrating that 2002 championship, naisip niyo si Coach Joe nun? Definitely, definitely. I mean, hindi naman kasi biro yung credentials si Coach Joe. UP national team, tapos yung mga players na successful under him. I mean, kami naman, naintindihan namin kung saan kami nanggaling, yung hirap, tsaka yung humiliation na pinagdaanan namin. That was all part of the journey, all the way to the championship in 2002. And talaga si Coach Joe, si Coach Ricky, sila yung nagtiyaga talaga eh. Sila yung tumanggap ng criticism, sila yung who stuck by us, and defended us. Unfortunately nga, yun nga lang, the results, si Coach Joel yung, kahit pa paano, the maturity came. Siguro lang, yun nga, siya kasi ang siya ang they started the program, no? Yung group nila and the group of players na nag-champion din with the addition of, some of the key players, no? But tingin ko overall, the maturity, the discipline was there already, the familiarity in each and everyone na kahit sigawan mo yung isang player, nagkakaintindihan. It's because of the personality na meron yung leader namin, which is si Coach Joe. Nung time na nagko-coach siya. That's why during the time na, na pag nagkakagulo nung time ng championship, alam namin kung paano maayos eh. Kasi tagal na natin dito sa sitwasyon na to because of nangyari nun kay Coach Joe. Tsaka 1/2 away na lang kami from winning a championship in 2001. And sa lahat ng dinaanan naming sakit at for Coach Joe, bugbog na sa lahat, parang we really wanted to win it for him na rin na para, yun, kaya na malapit na tayo dyan eh. Okay. Maybe pambuo lang nung image ni Coach Joe off the court. Kasi panay tayo eh, game, practice, training. Off the court, medyo kunyari, I don't know, out of town trip or kakain sa labas, ganyan. Kamusta? Ano ba si Coach Joe nun? Actually, palabiro naman si Coach Joe eh. Katulad na sinasabi nila, yung mga nangyayari sa game,
na hindi nila napapansin because during the game, after the game, naloloko nila si Coach Joe. Ako nga, hindi ko kayang lokohin si Coach Joe kasi syempre bata pa ako nun. Pero sila, kayang-kaya nila eh. Ito, kayang-kaya niyan. Si Enrico. Sumobra nga eh. Actually, yung sa labas, yung mga pagalit niya sa practice, pag sa labas, pwede mong Biruin ibiro na sa kanya yung yun. ginawa niya. So, Kaya yung- pagtatawanan lang niya yun. Tatawanan So, lang ganun yun. din siya. Parang tatay talaga na kakamustahin ka, makikipagkwentuhan, small talk about yung sa school mo, ganun. Oo. So, doon yung ano niya, yung malambot na side ni Coach, Coach sa Joe. paglabas ako. Meron siyang soft side. Merong Tatay soft side talaga. May tatay side. Ang very memorable sa akin was yung 1999. It was the Final Four against UST. At that time, I think, fourth quarter, nag-foul out si Enrico, nag-foul out si Brandon Season. Tapos ako na lang yung natirang big man. And then, at one time out, it was so crucial, it was so intense. He wanted Paul Tanchi to guard Marvin Ortiguera. Yung sentro, Big man. sentro. And then, he wanted to double Marvin Ortiguera with Andrew Cruz, Paul Tanchi and Andrew Cruz. Pero sabi niya, hawak niya yung board. Okay, Paul, you get Ortiguera. And then you double with, tagal, mga 3 seconds. Tapos si Andrew, hindi na nakaentay. Me, coach, okay, yes. Paul and me. Double Paul and me. Pero sa sobrang intense nung Hindi mo na maiisip. Hindi mo na maiisip yun. tumawa. Pero Pero after the game, wala kaming ginawa kundi pagtawanan yung Paul and me na yun. Yun ang Paul isa sa and mga, for me, very memorable. Coach Joe's, funny moment. Ano naging impact ni Jolipa sa pagkatao ninyo? Baji, I'll start with you. Ako, siguro kasi nung bata ka, akala mo sobrang galing mo, di ba? Inisip mo, lalo na pag galing ka high school, tapos naging coach mo siya, tinuturuan ka ng ganito na, wag mo itira yan, tira mo lang dito. So, kumbaga, ano yun dinidireksyon niya na hindi porket scorer ka dati, scorer ka na palagi. So sa akin parang disiplina rin sa akin yun. Tinuruan niya ako maging humble. Siyempre may yabang din naman ako. So, Hindi nga. Naturuan ka na pala ng lagay na yan. yeah, yes. Slight. Hindi, yun yung mga yun yung hindi ko makakalimutan din sa kanya na dapat humble ka rin kahit na nabibigyan ka ng mga ganitong opportunities, kahit nakaka-score ka ng mga ganyan. Ako siguro, yung image talaga ng mga tenista, yan, kakasabi nila, elitista, tapos mga privileged. Siguro, parang, for me, tinuro nga siya, wag ka maging maselan. Di ba? Maglaro ka, palitan ka ng muka, kahit anong conditions, aircon or wala, parang laro lang. Huwag mo iisipin na masaktan ka. And, yun nga, kung ano ibigay sa'yo, be thankful with that. Huwag ka maghanap ng comfort. Diba? Ayaw niya, gusto niya tanggalin yun na sa image na being an Atenean. Ako yung tough love. The way he disciplined me, us, talagang wala sa kanya kung star player ka, rookie ka, he treats you, the same way, equal. Kung nagkamali ka, you're gonna hear it from him. Pero kung maganda yung pinakita mo, he's going to praise you. So, growing up, having that kind of coaching, that kind of relationship, as I moved on, parang wala nang personal eh. Ano na lang, ika nga ni Larry, parang laro ka lang. Just give it your all. So ako, that's what I really appreciate from Coach Joe. Yung toughness, yung determination at yung pagiging ganito ko as a player kay Coach Joe ko na unang nakuha. As a person, of course, maging kumbaga parang kung ano nandyan, ba, yun eh. Gawin mo ng paraan. Parang ganun. Ganun ang ang dating niya. And of course, siyempre, yung disiplina, not only sa basketball, but siyempre sa pag-aaral. The thing with Coach Joe is, ganun siya.
Pero he never parang tinanggal sa amin ang pagdating sa pag-aaral. No, nag-adjust siya because of the schedules ng schools namin. And honestly, napakalaking bagay nung nag-graduate ako ng Ateneo. You know, it's fascinating kasi when we talk about larger-than-life personality, sometimes, actually most of the time, sila pa nga yung misunderstood eh. Kasi nga, ang tapang nila sa mga prinsipyo nila eh. Pinaglalaban nila yan. Unbending, ano mo yung Coach Joe? He will not bend for anyone. And anyway, mga ganyan tao, ano rin, ang taas ng respeto natin because it's stressful, it's painful to stand up for what you believe in. Pero siya, go laban. Cost you your job, di ba? Cost you your career. Pero you can never say na umatras siya, no? Or para bang umayaw, nagrelent naman siya. siya umayaw, actually, Diba? hindi naman siya Ano umayaw. siya? Kumbaga, I will follow what I believe in. If I win, great. If I lose, so be it. And that's why we have so much respect for Coach O. Also, molder of great men. Larry, L.A., and Wesley. And about Baji. me? And Baji. Corporate. Corporate. Larry for the share, Baji Del Rosario, Eli Tenorio, Wesley Gonzalez. Gentlemen, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We love Joe. Coach Joe!